Nangunguna sa 8-point agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang food security sa pagsisikap na maabot ang target na walang Pilipinong magugutom. Alamin ang detalye sa ulat ni Noel Talakay. Ngayong taon, pinalakas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang produksyon ng mga produktong agrikultura sa kabila ng iba't ibang hamon na kinaharap ng agricultural sector sa bansa. Kaya naman ilang programa at mga hakbang ang ipinatupad nito. Tulad na lamang ng pagpapalawig sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. House Bill number 10381, it shall be known as Republic Act number 12078, entitled An Act Amending Republic Act number 8178, or the Agricultural Tariffication Act as amended by Republic Act number 11203. Bago matapos ang taong ito, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inamyendahang batas na Republic Act 12078 o ang Agricultural Tariffication Act na i-extend pa sa 6 na taon ang RCEF, isang pondo para tulungan ang mga magsasaka para mapabuti ang kanilang produksyon at maging mas competitive sa kabila ng mga hamon sa globalisasyon at kalakalan. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang mababawas sa post-harvest loss ng palay ay pwedeng pakinabangan ng halos 3.4 million Filipinos. Sa ilalim ng RCEF Mechanization Program, namahagi ang Pangulo ng makinarya pang-agrikultura na nagkakahalaga ng 19 million pesos, kung saan nasa 10 mga farmers cooperatives at association ng Nueva Ecija ang nakatanggap nito. Iba't ibang production and post-harvest machinery na nagkakahalaga ng 15.5 million pesos ang naipamahagi sa 9 na farmers cooperatives at association sa lalawigan ng Antique. Bukod dito, sinagot din ng Pangulo ang mga utang sa lupa at namahagi rin ito ng lupa sa mga magsasaka para mas lumaki ang kita at mas marami pa ang kanilang mga ani na mga agricultural produce. Katunayan nitong Nobyembre na mahagi ang Pangulo ng mahigit 2,900 certificates of condonation with release of mortgage at 34 na Certificate of Land Ownership Award para sa mahigit 2,000 mga magsasaka sa Pampanga. Ayon sa Pangulo, nasa 206.38 million pesos ang naisalba ng pamahalaan mula sa utang ng mga agrarian reform beneficiaries. Isa rin sa mga naging hamon upang magkaroon ng marami at magandang ani ang mga magsasaka ay ang El Nino at mga bagyo. Kaya naman namahagi ang Pangulo ng tig 10,000 piso sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o PAF. Katunayan nitong buwan ng Disyembre, namahagi ng PAF ang Pangulo sa Albay at Camarines Sur kung saan aabot ito ng 100 million pesos na halaga at nasa 10,000 magsasaka at mangingisda ang nakinabang nito. At itong Setyembre lang, inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Agri-Puhunan Program. Katuwang ng nasabing programa ang Department of Agriculture o DA. Layo ng programang ito na taasan ang kanilang produktibidad at kita sa pamamagitan ng pagbibigay ng murang pondo, pinansyal na tulong at isang nakahandang merkado para sa kanilang ani. Para sa dry cropping season sa taong 2024 hanggang 2025, pupondohan nito ang 50,000 hektarya na lupa ng mga magsasaka at kooperatiba magsisimula sa mga nakatayong kooperatiba sa ilalim ng pambansang pamahalaan ng irigasyon, sa mga sistemang irigasyon ng ilog ng Upper Pampanga
Magat River, Integrated Irrigation System at mga sistema ng NIA na nagserbisyo sa Cordillera Administrative Region o CAR. Ang Administrasyong Marcos Jr. ay magpapatuloy na gumawa ng mga hakbang at programa na ikabubuti para sa mga magsasaka ng bansa upang magkaroon ng magandang ani at makasabay sa mga hamon, globalisasyon at kalakalan. Sa bagong Pilipinas, ang agricultural sector ng bansa ay mahalaga para sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Ako si Noel Talakay at ito ang Highlights 2024 para sa Bagong Pilipinas.